Marami ho kasi ngayon mga prosperity gospel na sinasabi, pag kayo ay magbigay, pag kayo ay magkaloob ng ganitong amount, ibabalik ng Diyos, yung pong lahat ng yan ay walang katotohanan. Amen? Amen. Kailangan ang ating pangangaral ng salita ng Panginoon ay back up ng salita ng Diyos talaga. Okay? Mayroong magsasabi, pag kayo umalis ng bahay, buksan nyo ang mga ref. Di patay ka sa kuryente niyan. Diba? Pag nakabukas ang ref mo, talaga namang walang ano. Ibig sabihin, sa lakas ng kuryente niyan. Okay? So, what is abundant life? Okay? Nakita natin, in the beginning, when God created man, okay, naroon na ho ang pangakong abundance. Why? Tingnan niyo pa mabuti. Tingin pa sa harap. God created man on the 6th day. Amen. Tama? Ibig sabihin, Sister Laura, nilikha niya na grace lahat. Kaya nga pinanghuli niya ang tao. Amen. Bakit, Romel? Nung nilikha niya ang tao, Feb, nandoon na lahat ng kailangan. Amen. Amen. Ulitin ko, para maintindihan mo natin. Nilikha na muna lahat ng Diyos. Amen. Ang lahat ng kailangan ng tao, pagkain, lahat, tubig, lahat. Kaya nung malikha na ang lahat, ang sabi ng Lord, let us create man. Amen. Amen. Nakawa? Amen. Kaya lumabas ang tao sa sanlibutan, naroon na bing lahat ng kailangan. Amen. Amen. Kaya ang tao nung nilikha, worry-free. Pag sabi sa katabi mo, worry-free. Sabay tingnan mo siya, sabi mo sa kanya, ganun ka ba? Kasi tingin ko sa'yo, full of worry. Okay? Worry-free. Naroon na lahat dyan sa nilikha na eh. Yan ang original nating kalalagayan. Amen. Now, nung nilikha ng Diyos ang tao, walang buhay. So, anong ginawa ng Diyos? Hiningahan. At pumasok ang Espiritu ng Diyos kaya dyan at naging buhay na kaluluwa. Amen. Nakawa? Amen. Bakit kailangan ng Diyos na ihinga ang kanyang Espiritu doon sa tao? Para ang tao mamuno. Pagkasabi sa katabi mo, mamuno. Mamuno. Okay? Anong pamumunuan? Lahat ng creation ng Panginoon. Amen. Kaya nga, napakasarap talaga ng buhay ng tao. Pakihawakan yung katabi mo, pagkasabi mo sa kanya, napakasarap na buhay. Dagtungan mo pa, kung alam mo lang. Okay? Kaya yung iba, hindi na-i-enjoy yung buhay kasi hindi nila alam. Ano bang original? Nabuhay ang tao para mag-reign, mag-rule. Saan? Sa lahat ng nilikha ng Diyos. But when sin came in, nung makapasok ang kasalanan, lahat ng ito, mamtas ay naputol. Kaya ang lahat ng saya, ang lahat ng ganda sana ng buhay, napalitan ng punong-puno ng kapangitan. Kaya eto na tayo ngayon. But the Lord is good. Ang ginawa niya, original na plano, ang tao kailangan mag-enjoy ng lahat ng kanyang ginawa, na mag-rule sa kanyang mga nilikha. Anong ginawa ng Lord? Bumaba, may katawang tao, sa katawan ng Jesucristo, taglay muli ang alin? Ang buhay ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan mo tanggapin ang Panginoon sa buhay mo. Dahil pag tinanggap mo ang Lord muli sa buhay mo, ano mangyayari? Makukonect ka muli sa Panginoon, abundant life will begin again in your life. Okay, now, ano ba ang abundant life? Review lang tayo saglit. It is the very life of God characterized by righteousness, holiness, righteousness, peace, and joy. Ano ibig sabihin? Ang abundant life, tingin po kayo sa akin, kasi pag sinasabi natin abundant life, pera agad. Amen. Amen. May kausap ako nung Friday, maraming pera, pero magulo buhay. Anong gusto niyo? Maraming pera na magulo buhay? Or, huwag niyo naman sabihin, walang pera, kasi ang hirap din, magulo ng buhay mo pag wala kang pera eh. Amen. Tama ba? Amen. Huwag kang magplastikan dito. Tama ba? Subukan mo, wala kang pera. Magulo rin buhay mo eh. Kawawa yung mga pusa at mga aso. Pag umarang, sipaan nabot eh. Nag-gets natin? Huwag naman yung walang pera. Mayroong pera, pero kahit hindi ganun karami, kontento ka. Amen. Lalo tayo? Amen. So, ibig sabihin, ano ba talaga ang
ano ba talagang abundant life? Abundant life is when you have righteousness. Amen. In all your ways, you're doing the right thing for God. That's abundance. Ano ba? When you have peace. Amen. Alam niyo mo, ang pinaka-abundant life pala, yung mayroon kang kapayapaan. Amen. Ano pa? Mayroon kang joy. Yan ang abundant life. Eh, yung kausap ko ng Friday, ang sabi, kilalang toyo ang kanilang pag-aari. Ano lang naman yung mga toyo? Huwag yung sabihin. Magbayad mo na siya ng royalty sa atin. Okay? Kilalang toyo ang kanilang binibenta. Pero, walang peace. Amen. So, abundant life is not all about money. Amen. It's all about peace, righteousness, and joy. Amen. Pag mayroon ka niyan, may abundant life ka. What is abundant life? It is a kind of life that is totally committed to God. Ano yung abundant life? Na kahit anong pagdadaanan mo, kahit gaano kabigat ang nararanasan mo, kahit gaano pa kalupit ang mga pangyayari sa buhay mo, still, nagtagumpay ka, kapatid, may abundant life ka. Amen. Yung hanggang ngayon, nagpapatuloy ka, naglilingkod ka sa Diyos, you have abundant life. Amen. Laro ba tayo? Hindi ho ang abundant life yung kung anong kulay ng sapatos mo, ganda din ang kulay ng sasakyan mo. Merong ganun eh. It's not abundant life. Abundant life is when you go through the storms in life. Abundant life is when you experience sicknesses in your life, when you experience difficulties, but still you triumph, you have abundant life. Amen. Laro tayo? Ano pa ho, pangatlo? It is a kind of life that attracts the blessings and the favor of God. Ano ang abundant life? Parang minamagnet mo ang alin? Ang biyaya at pabor ng Diyos. Tingin po sa harap. Alam mo anong kailangan mo lang? I don't care what kind of business you have. I don't care what kind of job you have right now. What you need in your life is the favor of God. Amen. If you have the favor of God, I want to tell you today, if you have the favor of God, consider it done. Ano may pinagdadaanan mo? Amen. That's abundant life. See? Ito po ang aking argument sa inyong lahat ngayong umaga. Nung nilikha pa Maritza ng Diyos ang Garden of Eden, ang mundo, may nakita, may sinabi ba ron, at nilikha ng Diyos ang pera. Wala. Sino gumawa ng pera? Okay? Nagets? Nasa ano ba? Nasa original plan ba yung pera? Wala. Sinabi, at sa ikapitong araw, ginawa ng Diyos ang pera. Wala eh! Ibig sabihin, money has nothing to do Amen. sa original plan ng Panginoon. Kasi nga, sa original plan ng Panginoon, everything was provided already. Amen. Kaya nga wala kang bibilhin before, pipitas ka lang eh. Amen. Pero nung nagkasala, ito na ngayon, pumasok na yung pera. Ito na nagkagulo-gulo. Now, what is abundant life? It is godly, excellent, and super abundantly blessed life. Kaya hindi pwedeng mayaman na hindi godly. Amen. Kailangan ng abundant life na kaugat saan? Sa godliness. Amen. Dapat maka-Diyos. Kasi maraming mayaman, hindi maka-Diyos, magtataka ka. Wala pa ako nakitang mayaman, Grace, na nagsabing tama na. Kung sino pang mayaman, siyang mga cornipots lahat. Guys, wala naman sinabi ng mayaman. Tama na. May bilyon na ako, tama na. Sa iba naman, hindi. Hanggat kaya. Okay? Kaya, yung mga naging abundant materially without godliness, nauwi sa greediness. Amen. Kaya yung greed, naroon. Yun namang mga nagbibigay. Huwag ko kayo madaya. Pag nagbigay kayo sa Panginoon, sa gawain ng Diyos, nagtatides, nag-offering kayo, huwag naman kayo mag-expect. Ito, nagtatides, nag-offering ako, Lord, kailangan na maging mayaman ako. Yung kasi yung turo ng iba, wala akong gano'n. Pag sabi sa katabi mo, huwag kang ganyan. What is abundant life? Godliness. Amen. If your life
is full of godliness. Maka-Diyos, maayos ang buhay mo sa Panginoon. Wala kang tinatago. Pakiangatan ka ng kamay, pagkasabi sa katabi mo, sana wala kang sikreto. Taas ang kaliwa, pagkasabi mo sa kanya, lalong-lalo ka na. Okay? Sana wala tayong sikretong tinatago. In the eyes of God, we are bare, naked. Amen. Kahit gaano pagkatandamit mo, sa mata ng Diyos, kitang-kita niya ang quality ng puso mo. Amen. Kaya ngayong umaga, ang Diyos ang magsasabi, you are abundant. Amen. Okay? Now, ito ho ang ating pag-usapan ngayong umaga. Ako po ay atin po itong babaybayin sa loob ng 1.5 buwan. At ako yung maasa pagkatapos nitong abundant life pattern na ito, ay talagang mayroong tatayo dito sa harap at magpatotoo. Pastor, talagang totoo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Now, mayroon po akong mga iilang ginawa dito. Kasi nakita ko ho na kasama pala sa itatap natin ang good health. Amen. Amen. Okay? Health is health is wealth. Amen. Amen. So kasama yan sa pag-aaralan natin, and I believe after ng 1.5 months, talagang magsipag-diet na tayong lahat. Hallelujah. Ang sarap siguro lahat ng lumabas dito, talagang 34, 26, 40. Okay, so ang sarap, di ba? Tsaka pag healthy ang katawan mo, ang gaan ng pakiramdam mo. Okay, so sa susunod yan. Yung ngayon, pag-usapan natin, abundant life according to the pattern of God. Kung may mga Bible po kayo, buksan nyo po sa John chapter 4, verse 7 to 15. I'll be discussing to you 3 items only. Okay? What is abundant life according to the Word of God? Kasi sinisira po natin yung mga prosperity gospel na wala naman talagang prosperity. Okay? John chapter 4, verse 7 to 15. Pag nariyan na po kayo, sabihin po natin, Amen. Amen. Okay, basahin ko ho. Sundan nyo po sa inyong mga Bible. Sa mga wala po dalang Bible, pakinggan nyo po mabuti at isulat nyo po ang inyong pag-aralan sa inyong bahay. Tingnan nyo po ha, John chapter 4, verse 7 to 15. Ito po ang sabi sa ating sariling wika. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, Maaari mo ba akong bigyan ng mainom? Verse 8, wala noon ang kanyang mga alagad dahil ito'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya, iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Verse 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok o panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Dinaintindihan ng babae. Verse 12, ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya umiinom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Verse 13, pakinggan, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na hallelujah, walang hanggan. Verse 15 ho, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalo muli. Tingnan niyo po ang kwento. Ang babaeng ito ay Samaritana. Okay? At ang babaeng ito ho ay talagang napakalaki ng kanyang problema. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, humingi ang Panginoon sa kanya ng tubig at ang sabi ng babae, Samaritana ako, Hudyo ka. Bawal kasi mag-usap noon, yung Samaritana at saka Hudyo. Pero ang sabi ng Panginoon, pahingin tubig.
Sabi ng babae, bakit ka nagpag-usap sa akin? At saka isa pa, sabi ng Lord, kung alam mo lang ang kaya kong ibigay sa iyo, tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Anong sabi ng babae? Wala ka namang panalo. Anong ibibigay mo? So hindi sila nagkakaunawaan. Sabi ng Lord, ang umiinom ng tubig sa balong ito ay muling mahuhaw. Amen. Subalit ang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya, ito ay suma sa kanya at magiging bukal. Magkaroon siya ng spring of living water. Amen. Okay? Ano ibig sabihin, no? Pinatunayan lang ng Diyos na lahat ng bagay sa sanlibutan ito cannot satisfy your needs. Amen. Kailanman hindi pwedeng isatisfy ng alin ng mga bagay sa sanlibutan ito. Yes, pag ikaw ay mayroong kailangan na meet yung pangangailangan mo, na-satisfy ka on that very moment. Paano pag naubos na? Amen. I'm telling you, lahat ng ginagawa na sa libutan ito, mayroon man tayong kailangan pag na-meet, mauubos at mauubos yan. Pero ang sabi ng Panginoon, the spring of living water, pag ito'y iyong natanggap, ito ay pagpawalang hanggan. What is abundant life? Abundant life is having the spring of living water inside you. Who is this living water? Jesus Christ. Jesus. Pakisabi mo sa tabi mo, Jesus Christ. Jesus Christ. Okay? Nag-gets natin? Spring means it comes within you. Nakita na kayo ng bukal? Amen. Amen. Saan ang gagaling yung bukal? Sa ilalim. Okay? Ibig sabihin, Romel, pag meron ka niyan, meron ka sa loob na ano? Paano ka ba mag-iigib? Nandiyan na sa loob mo. Naka ba natin? Sunod niyo po mabuti. Di ka na mag-iigib kasi nandiyan na sa loob mo. Ano ibig sabihin? Whatever you need, whatever concerns you have it all inside you. Why? Because Jesus lives in you. Amen. Mga kapatid, this is abundant life. If you have God in your life, then you have abundant life. Amen. Ano ibig sabihin niyan? You are not dependent on what is happening on the outside. Amen. Hindi na siya nakakapit kung ano. Ang abundant life is this. Kung ano man nangyari sa kapaligiran mo, kung magulo man lahat, may kapayapaan ka sa loob. Bakit? Because the Prince of Peace lives inside you. Amen. That's abundant life. Amen. Ang alam natin, ang gusto kasi natin, sorry po pero wag po kayong madismaya kasi ang gusto natin talaga, paggising natin sa umaga, payapa lahat. At gusto kong sabihin sa lahat na nangangarap ng ganyan, nagpapantasya kayo. Bakit? Kailanman hindi maging mapayapa ang mundong ito. Amen. Ayaw niyo maniwala? Manood kayo. Mga kapuso, nahuli kampo, mga kapuso, binaril po. Mas natatakot ako, Rex, sa mga ano ngayon, CCTV. Nakita mo yung kinatay na sa patero? Parang baboy lang eh. Kaya parang, eto na naman po, nahuli kam, ayoko nang tumingin. Bakit? Tingin sa akin, you cannot expect this world to be peaceful. Why? Because this world is destined to be disastrous. Amen. Itong mundong ito, pabulok ng pabulok. Whether you like it or not. But the Lord is good. Ang gusto niya, sa gitna ng bulok ng mundo, naghahanap siya ng mga asin. Amen. And ang sabi ng Lord, you are the light and the salt of the world. Pero sabi ng Lord, pero pag ang asin, ay wala na ring alat. Ay tatapon na lang at apak-apakan yan. Pakitanong niyang katabi mo, may alat ka ba? Hindi asin, may alat ka ba? Di ko nga alam saan galing yung asin na yan. Alat sa atin. Okay? Nag-gets natin? So if you have the living water, the spring of living water inside you, what is abundant life? You have something inside you. You're not affected with what is happening around you. Okay ba yan? Amen. You are not affected on the crisis going on around you. Why? Kasi nga, ang tunay na abundant life, yung magulong kapaligiran mo, magtataka ka, may kapayapaan ka. Amen. Nagkukulang na lahat, nagtataka ka, parang walang-wala. Di ka naman maraming hawak mo, pero nagtataka ka, parang napaka. Ano ba ito? Naranasan niyo na ba ito? O ako lang ang nangyaring ganito? Yung bang walang-wala ka naman masyado,
Pero magtataka ka, mayroon kang kapayapaan sa loob. Amen. Nag-gets niyo ba to? O hindi niyo pa naranasan to? Yung mga pera mo, ano lang, kasyang-kasya lang sa araw na to. Tapos bukas, wala na. Pero, ang sa'yo kasi, Lord, nandiyan ka eh. Amen. Lord, kasama kita eh. Ngayon, pinrovide mo ko sa araw na to. Kung pinrovide mo ko sa araw na to, ipoprovide ko rin ako bukas. Amen. Nagets? Eh tayo, iba tayo mag-isip. Ano tayo mag-isip? Mayroon pang hawak ka na 1,000 ngayon ha. May hawak na 1,000. Eh kasi magbabayad ako sa mineral ko, magbabayad ako sa tubig, magbabayad ako sa inyo. Paano kami bukas? Pakyut ka pa eh. Paano kami bukas, Lord? Kaya nangyari, because ang iniisip mo bukas, hindi mo na-enjoy yung ngayon. Amen. Eh kung bumili ka sa masinip ka, tapos nagluto ka, kumain ka, na-enjoy mo sana! Pero ang nangyari, ang iniisip mo yung bukas, paano yung bukas wala na kang pamasados? Pero may 1,000 ngayon yan. Pagkita sa kanan kamay, pagkasabi mo sa kanan, magumising ka. Pag-iangat ng kaliwa, pagkasabi mo, lalo ka na. Okay? Understand this. What you have today, it comes from God. And if God provided you today, He will provide you for tomorrow. Masking yung 10 years mong kailangan ipoprovide, but our God is an eternal God. Hallelujah. Pagpapakan natin siya. Glory to God. What is abundant life? You have Jesus inside you. Amen. The spring of living water. Amen. Sinabi lang si Laura water. Ano ibig sabihin? Kasi ang lahat nga ng kailangan mo, mayroon kang source. Amen. That is abundant life. Yeah. Amen. Hindi yung may pera ka ngayon. Di ba makahawak ka ng malaking pera, mauubos din eh. Amen. Lalo na pag walang income for expenses. Hallelujah. Di ba? Nakahawak na ako ng 80,000. Oh, ang sarap. Pag may hawak mo 80,000 ngayon, oh, hallelujah. Feeling mo, I'm secure. I'm so secure. Ganon. Pero pagdating ng bukas, wala, 70 na lang. Yung isang araw, 10,000 na gastos ko. Okay pa rin, 70,000. I'm so secure. Next day, 40 na lang. Sabi ko, bakit 40? Sabi ko na, binayaran ko yung ito, binayaran ko yung ito, bumili tayong ito, bumili ng ito. 40 na lang. Walang income for expenses. I'm so secure. Nung dumating, 5,000 na lang. Enjoy ka na. Iba na. Parang, I'm so, wala na security. 5,000, paano to? Tapos wala kang income. Doon ako, sabi ko, wala pala, nauubos ang pera. And when I begin to discover this, Lord, no longer my resources, but you and your resources, it will never run out. Amen. Hindi si Lord nauubusan. Hallelujah. That is why every person in this room must accept Jesus in their lives. Why? In order for you to have a spring of living water. Amen. Hindi ka maubusan. Ano mangyayari? You have a supply inside you that no one can take away. Amen. Hindi natin sigurado ang buhay. Amen. Naunawaan niyo po ba ako? Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, strong ako ngayon, pastor, wala akong sakit. Umakyat na ako ng Baguio, ma-high blood ako. Okay? Imagine mo yan. Wala akong, yung PhilHealth ko ngayon, medyo na-stuck. Yung SS na-stuck. Lahat wala. Tapos ma-high blood ako, sabi ng doktor, mag-maintenance ka na. Sabi ko, patay kang bata ka. Kasi sabi ko, Dok, hindi. Kung ayaw mo mag-maintenance, mag-monitor tayo ng ano mo, BP mo. Sabi ko, sure. At least yan, walang bayad. Amen. Pastor, 110 over 80. O, sabi ko, pang 15 years old. Amen. Balitin natin. Balik ulit. Pero ang kain ko ngayon, saging na lang. Oatmeal. Kailangan mag-ayos ka. Kumain ako ng oatmeal, mga kapatid. Atin-atin lang magawa. Parang Cerelac, brad.
Sabi ko, parang bumabalik ako sa pagkabata. Para masaya, lagi mo na lang saging. Sabi ko, dito pala. Tapos, eto na nga yun. Paghahayain ka ng mga kapwang pastor, halika kain tayo. Pagdating ko, baka. Alam niyo ba yung baka? Initin mo, ilaga mo, itabi mo ng konti. Pagbukas mo, may floor wax ka na. Ganong katindi. So di natin hawak ang buhay. Amen. Anong kailangan gawin? Kailangan mayroon kang source sa loob. Why? There are times na magipit ka. There are times na mag-push against the wall ka. But if you have the source, masasabi mo, I can do all things through Christ. Hallelujah! Palapakan natin sa Lord. Glory to God. A supply that inside you that no one can take away, even your situation. Amen. Amen. No situation can destroy what you have inside you. Amen. No sickness can shake you. It is a spring of living water that comes from God through our Lord Jesus Christ. Amen. Ang question ko sa iyo ngayong umaga, si Jesus ba nasa puso mo na? Amen. Kasi kung wala pa siya, Jessa, ang laki ng problema mo. Nagkaroon naman tayo. Amen. Why? Because we are not in control of the things that are happening inside us. Amen. Hindi mo kontrolado, kapatid. Amen. Pero pag nandyan si Lord sa puso mo, oh, hallelujah, dumating na kay sira-sira, dumating ka. Kung ano man at kung sino ka, sige, dumating ka. As long as I have God inside me, I am victorious. Amen. Hallelujah. Ano pa sabi rito? He is the living water, and that is what the Bible speaks about abundant life. Abundant life is when you need nothing because you already have everything inside you, and He is the Lord Jesus Christ. Amen. Tingin sa akin. Mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano, taas ang kamay. Amen. Oh, hallelujah. Kristiyano lahat na nandito. Ganito ang tunay na Kristiyano. Babaho ang kamay. Ganito ang tunay na Kristiyano. Wala ka nang inaasam sa buhay mong ito sapagkat ang Diyos ay nasa iyo na. Amen. Oh, talaga. Yan ang tunay na Kristiyano. Wala nang inaasam. Bakit? Tingin sa akin. Sabi sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Everything was created through Him. So lahat ng nilikha ay nalikha dahil kay Kristo. Amen. At pag si Kristo ay sumasa iyo, ang ibig sabihin, lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na. Amen. Dahil walang nalikha nang hindi sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Amen. Now you receive Jesus in your heart, therefore you are complete. Amen. Why is it that you're looking for something? Why? Because you do not know who is inside you. Pakisabi sa katabi mo, ngayong alam mo na, gawin mo na. Okay? Abundant life is when you need nothing. Kaya hindi natin naintindihan eh. Alala ko tuloy yung in-check na aming... May in-check ba ito? Pero hindi ka naman ganong klase. Okay? Okay? Yung in-check na kausap namin, ganito. Tinanggap niya si Lord. Kasi, nung may sakit siya, pinagaling siya. Sabi niya, gusto ko Diyos ninyo. Bakit? Pagaling niya ako. Ngayon, gusto niya si Lord, at the same time, gusto niya rin yung mga palaka na mayroong ano. Tsaka yung ganon. Gusto niya rin. Sabi namin, hindi pwede. Isa lang ang Diyos. Hindi. Gusto ko Diyos mo kasi may sakit ako, galing ako. Tapos isa Diyos ko, tawag swerte. Okay? So ang gusto niya, mayroon siyang Jesus Christ, mayroon din siyang papaswerte. Sabi, hindi pwede, isa lang. Sabi niya, hindi. Marami Diyos, maganda, marami blessing, pasok. Sabi ko, magulo itong nasa isipan mo. Malabo. Nagkasakit siya uli. Okay? Kasakit siya uli. Ano nangyari? Tinawag niya lahat ng mga Diyos-Diyosan niya. Gumanon. Ay, hindi, umobra. Tinawag niya yung kung ano, may mga insenso pa. Ganon-ganon, di rin umobra. Matawag ulit kami. Kayo pray akin. Sige, pray. In Jesus' name. Gumaling. Sabi namin, ngayon, naintindihan mo na.
Sige, lahat ng Diyos-Diyosan ko, sunugin ninyo. Matira si Kristo. Amen. Lord. Nagkakanawan tayo? Walang ibang Diyos maliban kay Jesus. Amen. At pag siya nasa iyo, kumpleto ka na sa Dolora. Amen. Tanong ko, ba't anong hinahanap niya sa buhay niyo? Magganyan yung mga itsura niyo. Pagkitingnan niyo mukha ng katabi mo, pagkasabi mo sa kanya, hindi ganyan kanina yan. Okay? I hope and pray that one day you will ask nothing because you have everything. Amen. Who is everything? Jesus. All things were created through Him. Amen. Okay? The spring, that spring of living water is not coming from the outside, but it is on the inside of you. It is the Spirit of God who dwells in you through a relationship with the Savior of our Lord Jesus Christ. The Holy Spirit supplies us our source in everything we need. Tingin sa akin, para maintindihan niyo po yung context. Yung babae na yon, 5 ang kinakasama. Sabi ni Lord. Sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng tubig na yun para hindi na ako mag-igib. Kakwento ko sa inyo bakit. Kasi yung chismis, noong pa yan. Pagkasabi mo sa katabi mo, yung chismis noong pa. Noong pa yun. Pinag-uusapan siya. Mantakin mo, 5 asawa niya. 4, tapos yung ika-5, kasama niya, hindi niya pa asawa. Kaya ang ginawa, itong babae na ito, nag-igib, tanghali. Dahil kailan ka dapat mag-igib? Di ba maaga? Siya dahil may issue siya, pinag-uusapan siya, nag-igib siya alas 12. Sino ba naman sa katinuan mo alas 12 ka mag-igib? Kainit-init yan. Nagkataon, inabot si Lord ng 12 doon din sa balon. Amen. Sabi ng Lord, Lord, ibigay mo sa akin yung yung sinasabi mong spring of living water para hindi na ako mag-igib dito. Ayaw niya na yang hiya na siya. Alam mo sabi ni Lord, ang galing talaga ng Diyos eh. Sige, bibigyan kita, dalhin mo asawa mo rito. Sabi ng babae, Lord, wala pa akong asawa. First time na sila mag-meet na, ano sabi ng Lord? Tama ka. Dahil yung kinakasama mo ngayong ika-5, hindi mo yan asawa. Nagulat siya. Ano mo nalaman nilang tayo nag-meet? Alam mo, 5 na sila? Tingin sa akin. There are no secrets Amen. in God. Amen. God knows what you are going through right now. Amen. And God knows kung anong kailangan mo. Amen. At alam din ng Lord kung paano ka tutulungan sa araw na ito. Amen. Kaya sabi ng babae, hindi ko siya madala, hindi ko siya asawa. Sabi ng Lord, tama. Tingin ka sa akin, hindi ka pwedeng manatili doon katulad ng babae na mag-iigib ng alas 12. Amen. That's right. Hindi ka pwedeng manatili dyan sa karamdaman. Hindi ka pwedeng manatili dyan sa ganito na lang ba kami pagising namin sa umaga, almusal lang namin, talagang pandesal tsaka kape, saw-saw mo siya. Ganun lang talaga. Pwede ba, Rex, na pagising mo naman sa umaga, may bacon naman? Amen. Okay? Hindi, ganito na lang talaga palagi kami. Ganito na lang ba talaga habang buhay? No! Yung babae na to, alam ng Lord ang kanyang bighati, alam ng Lord ang kanyang hiya, alam ng Lord ang kanyang kalalagay, hindi siya komportable. And one day, the Lord met him, where? At the well. Amen. Gusto kong sabihin sa inyo, maaaring ngayon, gusto kayong i-meet ng Panginoon. Amen. Pero kailangan lang, katulad ka ng babae, na honest. Sabi ng babae sa ni Lord, sige, bibigyan kita. Pero mo, bibigyan sa kanya, spring of living water, hindi na siya mag-iigib. Hindi na siya pupunta, hindi na siya pag-uusapan. Hallelujah! Sabi niya, praise God, sige Lord, bigyan mo ako niya. Dali mo na asawa mo. Ano ibig sabihin? Gusto mong manatili ang living water sa iyo, gusto mong pumasok ang Diyos sa buhay mo, isurrender mo muna lahat ng mga pangit sa buhay mo. Amen. Hindi ka surrender, wala spring of living water. Amen. Ulitin ko. Kasi para tayo yung Chinese. Hindi ka mukha ni Rex yun ha. Diba yung Chinese? Gusto Jesus, gusto rin. Hindi pwede.
Isa lang ang dapat maging Diyos sa buhay mo. Amen. Kung si ganon, di ganyan ka, pati ikaw ganon ka din, oh, kumusta kayo? Okay? Pero kung gusto mo si Lord, wala dapat ibang kahati. Bakit? Our God is a jealous God. Amen. Sawa natin? So, dinil siya. Alam mo ginawa? Babaeng pinag-uusapan, babaeng chinichismis, pumunta siya ngayon sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kabaryo sa Samaria at sabi niya, mga kapatid, may namit ako roon, Hudyo. Nagtaka ako. Bakit? Alam niya lahat tungkol sa akin. Baka siya na ang Misaya. Puntahan lahat. Tingin sa akin, wala siyang kakwenta-kwenta. Pangit ang buhay niya. Pero siya ang ginamit ng Diyos para ano? Para masave ang buong village. Amen. Catch the revelation, mga kapatid ko. Kung tingin mo mahina ka, kung tingin mo walang kwenta, kung tingin mo hindi ka na pwede magbago, ma-meet mo lang siya sa Kristo, magbabago ka, at gagamitin pa niya ang buhay mo. Amen. Puntahan ang buong village! Puntahan! Pagdating nila, saan? Siya. Pagdating nila, nagkwento ang Panginoon. Sabi ng mga buong village, hindi na kami naniniwala dahil sinabi mo, naniniwala kami dahil narinig na namin nagsalita ang Kristo. Amen. Ano ibig sabihin? Kita mo? Wala siya kakwenta-kwenta sa society, but because he encountered Jesus, he received the spring of living waters. Yung spring of living waters nag-overflow. Sinabi niya sa lahat. Di ba dapat mahiya siya? Dapat, naku, nahiya naman ako kasi 5 ang gusto ko sanang sabihin. Pero hindi! Dahil nag-overflow yung joy. Sinabi niya, wala akong pakialam kung hustahan niya ako. Nakita ko ang Misaya. Gusto niyo, pumunta tayo. Puntahan sila. God can turn broken pieces into a wonderful masterpiece. Amen. Basag ka ba? Durog ka ba? No problem. In God, He can repair you, and He can restore you, and He can bring you back to the original plan, which is in the Garden of Eden. Palapakan natin si Lord. Glory to God. Pangalawa ho, ano yung abundant life? Having the light of life. Ano pa si Lord? Tingnan po natin sa John chapter 1. Puro John lang po tayo. John chapter 1, verses 1 to 4. Tingnan nyo ho. Sa 1 pa rin ho. Tingnan nyo sa verse 1 to 4. Tingnan po natin. Hanggang 5. Nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ito yung sinasabi ko kanina. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Ito ho, verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nalikha sa Kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw. Ulitin mo. Ilaw. Saan? Ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. Hallelujah. Who is Jesus? He is the light of life. Pagkasabi mo sa katabi mo, Jesus is the light of life. The world today is full of darkness. Amen. Kaya kung ikaw ay mayroong 1 milyon na hawak-hawak palagi, pinapatulan niya kahit 5,000 eh. Mga hold-upper, yung kayo mga nagsasabi, yung cellphone mo, ganyang kaluma, iwanan mo, walang kukuha, kamali ka. Hanggat pwedeng ibenta, papatulan nila. Amen. Ano ibig sabihin? The world is full of darkness. What's the use of material possessions if you're always in great fear and not knowing who will rob you or attack you to get your possessions? Madilim na masyadong mundo. Di na natin alam anong silbi ng material possessions mo. Kung ikaw naman ay puro nababalot ka ng takot, sino kayong aatake, sino kayong papasok? Amen. But if you have the light of life, you know where to go. Amen. Anong kailangan mo sa dilim?
Anong kailangan mo sa dilim? Ilaw. Dahil ang ilaw nagdadala ng liwanag. Pag ikaw ay mayroong flashlight, nakikita mo, dinadaanan mo. Amen. Naunawaan niyo po ba ito? Amen. Abundant life is having the light of life. Who is the light of life? Jesus Christ. Amen. You know where to go. Why? Because you have the light. Amen. Maraming tao, patawarin niyo po ako wala talaga sa material. Amen. Para kayo mag-agree niyo ba? Amen. Paulitin ko. Wala sa material na bagay ang abundance. Amen. Because kung naniniwala kayo din na ang abundant life ay nasa material, di wala sanang mayamang nagpakamatay. Amen. Bakit maraming mayaman nag-suicide? Kung material ang usapan. Bakit si Marilyn Monroe, na talaga namang Hollywood star, millions, pag gumawa ng pelikula, bakit sinabi niya sa kanyang dressing room, my life is empty? And then, empty? Millions of dollars meron ka? Empty? Bakit sabi sa katabi mo, makalata ka? Wala doon sa pera. Amen. Fame! Di ba yan ang gusto natin? First, alam na alam ko yan. Kasi ganyan din ako dati. Pagbago ang mga damit mo, pag lumabas ka talaga. Hindi ka maglakad ng gano'n, Sino yan? Ako, ang ganda. Grabe. Ang buhok mo talagang Ang ganda, saan ka nagparibon? Saan yan? Gusto mo, ito ba? Kano yan? Ay, mura lang to. Hindi ka magkano? 15,000 lang. Ay, mura lang yan. Gusto mo mapansin lahat. Bakit? Fame! Amen. Pero pagkatapos kang puri-purihin ng mga tao, kukulot na naman ang loob mo. Gets? Amen. Di na natin naintindihan. Akala natin yung fame, yung sikat ka, okay na yun. Ang lahat ng kasikatan ay nauwi rin sa kalausan. Amen. Wala pa ako nakitang sikat forever. Amen. Mayroong mong sikat hanggang namatay sila, sikat pa rin sila, pero patay pa rin. Amen. Nag-gets niyo ba to? What we need today, people of God, is the light of life. Amen. For us to see what is pleasing in His eyes. Amen. The light of, if you have the light of life, you will know where to go. You will see the way you're walking. If you have the light, you are free from danger. Amen. What else? I would rather be safe than having material possessions and living a life of danger and fear. Mas okay naman yata ngayon. Ano bang gusto nyo? Yung lalabas kayo, mayroon munang magagwardya sa inyo. Sir Rex, lalabas ka na. Sabi ako, Sir, hindi mo na. Kiklik muna natin ang dan. Sir! Pwede na. Basta naman Sir Rex. Sasakayin sa kotse. Sir, sandali. I-check natin. May bomba. Sniping to. Okay? Okay na. Pwede na. Sir, clear. Pasok. Pagdating naman sa McDo, kakain na. Sir, huwag ka muna bumaba. Bakit? Muna natin. Clear the area. Hirap ka yan matutulog ka na lang. Oh, sir, wag mo na. Pagod na ako. Hindi na matulog. Sir, wag mo na. I-check mo na natin. Baka nabomba yung ikan. Sinipin ako. May kulaban. Gusto ko na matulog. Okay? Pag-gising mo lahat. Gusto niyo yun? Gusto niyo ba yung gano'n? Di ba magsisiyar-siyar na siyar ka na? Sir, wag mo na! May bomba! May bomba! Say mo rin. Pwede na? Sir, pwede na! Tapos na! Ang gulo eh! Nagkakaroon ba tayo? Gusto nyo ba yun? Ayaw. Kaya akala nyo madaling ni mama. Hindi yun. But if you have the light of life, you know how to spend your riches in a right manner. Amen. Because you have the light of life. You know what to do.
Nagkakanawa po tayo? Amen. We need the light of life. Why? The light of life is our Lord Jesus Christ. If you have the light of life, then you have an abundant life. Amen. Kaya ang tao na mayroong Kristo, nakikita niya kung paano niya gagamitin ang kanyang kayamanan, dahil ang gagamit ng kanyang kayamanan, ang nagtuturo sa kanya, nag-guide sa kanya, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Hindi ka katulad ng iba na nasa darkness. Walang kasawa-sawa. Sige, sige, sige. Hindi alam kahit na pera na ng gobyerno, kukunin pa nila. Bakit? Kasi nga nasa dilim sila. Amen. Pero yung mga nasa light, iba sila. Kinukuha lang nila ang para sa kanila at ibinibigay sa iba ang para sa iba. Amen. Okay? Let us not cheapen the promises of God in the Bible. The Bible assured us that we are in Christ and Christ is in us. If we experience this truth, then abundant life will be the result of our union with Jesus. Mga kapatid, gusto ko pang unawanan ito. Alam na ng Diyos, madilim na mundo. Amen. Diba, Mami? Ang anak mo, naglalakad lang galing sa trabaho, biglang may hihinto. Social yung mga lager ngayon. Nakachikot na eh. Akala nyo, riding in tandem lang? Yung motor? Hindi, nakakotse na rin sila ngayon. Sinong? Ba't ka tatakbo? Akala mo magtatanong lang naman. Nakakotse eh. Tapos miss, sandali lang. Hold up ito eh. Ang bihira, nakakotse sila. It is full of darkness. Now, if you do not know this, ano mangyayari? Makikisabay ka rin. Wala na, survival of the fittest na to. Who told you? It is not survival of the fittest. It is survival of the smart people. Amen. Gusto ko sabihin sa inyo, please, live a smart life. Especially these days. Amen. Dapat smart ka. Anong kailangan mong hanapin? Huwag mong hanapin yung mga material na bagay. Bakit? Hanapin mo yung source ng material na bagay. If you have the source, then you have it all. Amen. Nagkakanuhan tayo? Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, do not forget the truth and the principle. When God blessed man, His Spirit is with them and we're connected to Him. Tingin sa akin. Anong sabi ng Lord? Dito po sabi ng Lord, pagkabugan niya ng kanyang Espiritu kay Adan, sabay sinabi niya kay Adan sa kay Eva. Ang sabi sa Bible, and God blessed them. Amen. Amen. Kailan pinroclaim ng Lord yung blessing? Nung pumasok sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Uulitin ko, huwag niyo pong ito, kalimutan. Nung pumasok sa kanila ang Espiritu ng Diyos, sabi sa Bible, sabi ng Bible, and God blessed them. At sabay inutos niya, fill the earth, subdue the earth, take charge. Why? Kasi naroon ang Espiritu ng Diyos kay Adan at saka kay Eva. Amen. Amen. Ang Espiritu na yon, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, naputol. Pero nung bumaba si Kristo, taglay muli ang Espiritu na yon. Amen. Kuha, Amen. itinanggap mo si Kristo. Amen. Tinanggap mo si Kristo. Pumasok ang Espiritu ng Diyos na nawala nung time ni Adan, pumasok ulit sa iyo. Amen. Kaya ngayon, whether you like it or not, you are blessed by God. Amen. Wala pa ka natin si Lord. Glory to God. We are blessed by God. And you can now subdue the earth. You can now again rule and reign. Kaya yung problema mo, huwag mo nang pag-iintindihin yan masyado. May tao ba dito? Amen. Kita mo, pinag-aralan natin din sa Hagonoy, di ba? Dahil sanay tayo mag-isip ng problema, ang tagal maalis sa utak natin ang problema. Amen. Amen. Naks. Ayusin niyo ang sagot natin. Di ba? Amen. Ang problema, ang tagal mawala. Amen. Amen. Nandyan palagi. Palaging kumakatok. Ako, paano na naman? Paano na naman? Pero ang salita ng Diyos, kasi nga you have that power to what? To think and to retain. Yung memory card mo, sobrang tindi.
Amen. Walang binatbat yung mga matitinding computers, mga high-tech kayo na computer, walang binatbat. Mas matindi ang memory ng tao, kaya nito mag-store na kahit 40 years, 50 years, 70 years na mga data, mga memory. Naalala ko pa hanggang ngayon, naliligo ako doon sa may kanal sa amin 3 years old ako Nalalasahan ko pa yung gasolina Kasi doon mayroong sa Caltex sa amin, mayroong gutter. Di ba sa gutter dumadaan yung pag umuulan, umaapaw yung gutter. Alam mo ginagawa ko? Doon ako naliligo. At iba ko ako maligo. Ganun ho. Lasang unleaded Ewan ko ba? Buti nga, ganito ang tsura ko ngayon. Talagang gusto ko siya. Walang kamalay-malay. Hihiga pa ako, backstroke pa Mamaya-maya, pag na sa higa, tataob na ako yan. Tapos, gaganon ako. Unleaded Tanda ko pa hanggang ngayon. Bakit? Sa memory ko Tingnan sa akin. So if you have the power to retain things, retain thoughts, I will challenge you today. Retain the Word of God in your mind. Amen. Yun ang hawakan mo. I will not leave you nor forsake you. I will be with you always till the end of the age. I will not leave you nor forsake you. Be still and know that I am God. I am your God and I will hold you and I will make you strong. Amen. Yan ang i-retain mo sa utak mo. Anong kakalimutan mo? Yung problema mo. Amen. Amen. Hirap maalis yan. Wala po yan. Ano madalas natin kayo kalimutan? Ang salita ng Diyos. Bakit? Yan ang gusto ni Satanas. Kalimutan mo ang salita ng Diyos. Bakit? Yung problema mo, asikasuhin mo. Hindi. Kalimutan mo ang problema mo. Asikasuhin mo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Yan ang lakaran mo. Yan ang i-declare mo. I'm telling you, nakalagpas ako. Amen. Amen. Mga kapatid, oras na para lumaya. Tas ang kanang kamay, pagkasabi mo sa kanan mo, dapat lumaya ka na. Tas ang kaliwa, pagkasabi mo sa kanya, bakit parang pares lang tayo? Okay? I-retain mo ang alin? Ang Word of God. Today, i-retain mo yung mga nabanggit ngayong umaga na pag si Kristo nasa iyo, ikaw ay kompleto. Pag si Kristo na sa iyo, mayroon kang source sa loob mo. Amen. So whatever you need today, ano mang problema mo, na si Kristo na sa iyo, I'm telling you, itapat na sa iyo lahat. Pag si Kristo kasama mo, you can do all things through Christ. Amen. Ano pa natin si Lord, glory to God. Okay Nung nasa kanila ang likeness ng Panginoon, ang sabi sa Bible, and God blessed them. Amen. If you have the likeness of God in you, God bless you. Amen. Kaya nga, mga blessed na tayo lahat Hallelujah. Bakit? Nasa atin ang Panginoon. Amen. Pero nakakalungkot, nasa atin ang Panginoon, iba iniisip natin. Ano iniisip natin? Kailangan talagang umasenso. Kailangan. Hindi ako papayag na hindi mangyari. Maganda rin yun. Pero ang kailangan mo muna maunawaan, ganito tingin sa akin. Pag hindi mo naisip, ang sasabihin mo, kailangan. Amen. Tama? Pero pag nalaman mo katotohanan, ang sabihin mo, gaganapin na lang ito. Amen. Kasi nasa loob ko na ang source, nasa loob ko na ang may-ari ng lahat. Amen. Gaganapin na lang, gagawin na lang. Amen. Hindi yung kailangan. Kasi pag kailangan, tatrabahuin mo pa. Bakit mo tatrabahuin yung meron ka na? Amen. Amen. Nakunawa ko ba? Amen. Okay, sige. Number 3, last but not the least. Abundant life is being led by the good shepherd. John chapter 10, verse 10 to 14. Puro John lang ho tayo. Dito pa ako magwawakas at mayroon pa akong natuklasan na dakilang bagay mula sa Panginoon at gusto ko pong i-share sa inyo. John chapter 10, verse 10 to 14. Pag nandiyan na po, sabihin natin, Amen! Amen. Okay.
Ako nga, ang sabi sa 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako. Si Jesus Christ ito, ha? Amen. Pakinggan niyo po mabuti. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ng isang buhay na Masagana. papilakasan niyo naman mga kapatid. Isang buhay na Masagana. at ano ba ibig sabihin ng masagana? Sino pwede? Pwede ba? Ayusin naman sa ito. 2014 na. Ano ba masagana? Abundant. Alam ko! English ko eh. Pag sabi ko pati sa abundant, masagana. Ano masagana? Ha? Oh, ano? Ano? Nakasan mo? Lahat nasa akin na lahat. Yan! Yan ang gusto ng Diyos na buhay na meron ka. Amen. Pero ang problema, nauwi lang tayo sa material. Yan lang ang nasa utang natin palagi, material. Feeling mo, pag may bagong kotse ka na, may salamin ka pa na talaga namang bagay na bagay sa kotse mo, yung pagbaba mo talaga, yung ganun ka ba? Tapos kakagatin mo ba? Ang feeling mo, masagana. Hindi yun! Amen. Ang masagana ganito. Abundance must start within you. Amen. Sa loob mo muna. Nanaan? Amen. Kasi pwede kang masagana sa labas, pero kung ano ka naman, bankrupt ka naman sa loob. Amen. Saan magsisimula ang abundance? Sa loob. Amen. Pagdating ng peace, mayroon kang peace that flow like a river. Amen. Nakuha? Yan ang masagana. Amen. Pagdating sa joy, iba ang dating mo. Hindi lang happiness. Yes. Ang happiness ganito, pag birthday, ha? Sarap yung kainan na, yung pahatiin ng lechon, tapos mag-distribute na ng mga plato. Yung pinakagusto ko sa kainan na yung nag-distribute na ng plato. Ay, ito na siya. Okay? Happiness yun. Ang loneliness ay yung maghugas na. Di ba? Kaya ako sunod. Ayoko na talaga mag-ano eh. Yung mag-celebrate ng mga ganito. Ang sibo-sibo ng anak. Ano ang joy? Yung nandito masaya. Nag-uwian na lahat. Ikaw na lang mag-isa habang naghuhugas ka. Tuloy pa rin. Ang ligaya sa loob. Ang ibig sabihin ng joy is not dependent on the situation. Ang happiness nakadepende sa sitwasyon. Yun ang meron ka. Laging tandaan, ang abundant life nagsisimula sa loob. At pag meron ka na yan sa loob, may peace ka na, may joy ka na. Para bang, ganito bang buhay? Kahit konti lang ang hawak mong cash. Nagets? Amen. Ayaw ko pa magturo ng alanganin. Yung bang puro pangako. Alam niyo, pag nabigay kayo, ganito mangyayari. Alam niyo, pag ito, ganito mangyayari. No! There are times, pag nagbibigay tayo, walang balik. Amen. Ang Diyos, kasi di natin katulad mag-isip. Kasi, pag sinasabing, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. See if I will not open the windows of heaven and pour out so much blessings that you have no enough room. You don't have enough room Amen. to contain it. Anong inisip mo kagad? Nagbigay ako ng 1,000, ang balik nito, 10,000. Satanik na satanik. Minsan pa nagbigay ka, walang balik. Amen. Pag nag-isip kasi tayo, apples to apples. Pera binigay ko, Diyos ko, ibabalik mo, pero din. Ang Diyos, di ka na mag-isip. Nagbigay ka ng 1,000, magugulat ka. 1 taon na, di ka
ka nagkakasakit. Amen. Hallelujah. Ito, ang sabi, operahan. Diba? 80,000. Ilan? 80,000. 80,000, operahan. Ha? Amen. 80,000, operahan? Oh, naoperahan ka ba? Hindi. Sa mga kamay nyo. Minsan ba nagbibigay ka? Hindi si Lord tatapatan niya ng gusto mo. Amen. Pag nagbibigay ka, iba ang Diyos mag-isip. Ano? Ang anak mo kahit nasa malayo, pinoprotektahan niya. Amen. At ang sasabihin ng anak mo, Mama, pauwi na ako at nakarating siya na maayos sa'yo. Kahit ilang taon siyang nawalay sa'yo, maaari dumarating siya na safe. Bakit? Nagbigay ka. Praise the Lord. Wala kayo mag-isip iba. 1,000 ang binigay ko. 10,000 ang balik niya. Mali. Aswang natin. Nuggets? Amen. When you give, do not expect. Why? Kasi si Lord may kusang palo yan. Amen. Hindi siya kailangan, Lord, inobig mo yun, Hindi na. Hindi siya kailangan paluin. Bakit? May kusa siya. Amen. Wala ka na maririnig. Amen. Hallelujah. Minsan ka nagbibigay ka, iba ang ginagawa niya. Amen. Tingin sa akin, kasi maaaring hindi mo naman masyadong kailangan talaga ang pera. Mayroon kang higit na kailangan kaysa pera. Yun ang unang ina-address niya. Amen. Nagbibigay ka! Ano mangyayari? Nakita ng Diyos, hindi maganda masyadong samahan niyo sa pamilya. Uunahin ng Diyos yan. Amen. Kaya kayo umaga, tas ang kanang kamay, pagkitapik yung kanan, sabi mo sa kanya, gumising ka. Gumising ka. Tas ang kaliwa, pagkitapik yung kaliwa, pagkasabi mo sa kanya, oo nga, gumising tayo. Gets natin to? Amen. Kaya ba? Amen. Being led by the good shepherd. Ano sabi ng Lord? Tingin sa akin, ano ka ba sabi niya? Buhay na ganap. Ano yung ganap? Ganap is Sino nagsiya? Alam ko rin yun. Yan ang English niya naman ha? Ikaw ba yan? Hindi? Stellare ka yan? Hindi yun. Sa likod. Ano ka na? Perfect. Of course, alam ko, perfect yun. Tingnan sa akin. Wala nang may Ano siya? Ano Wala na? nang may ipintas. Oh, wow. Ano lang ibig sabihin, Rex? Di ba sasabihin natin? Perfect! Wala na akong hahanapin pa. Amen. Tingin sa akin! Amen. Walang perfect sa mundong ito! Amen. Pag mayroong may naging perfect, sabihin mo sa akin. Wala! Tingin sa akin, tingin. Pero pwede mong maranasan ang perfect life if you are being led by the good shepherd. Amen. Kaya Rhea, ang mangyayari niya iba. Ang buhay mo sobrang kakaiba. Bakit? You are being led by the good shepherd. Amen. Ano sabi? Ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ginawa niya? Ginawa. For 12. Ang bayaran ay tumatakas. Kapag may dumarating na asong gubat, iniwan niya ang tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya mga ito. Kaya't sinunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. He will not lead you to a place na mapapahamak ka. Amen. Kaya kung ikaw naniniwala sa Diyos, yung pinagdadalhan ng Diyos sa iyo ngayon, yung kinalalagyan mo ngayon, huwag kang mag-alala. Baka na riyan ang green pastures mo. Amen. Ang problema natin kasi iba. Lord, ba't naman ako dito? Ang liit lang ng kumpanya na ito. Parang hindi ako naman aasenso dito. Ito ba ang green pastures? Mukhang dark pastures ito ba? No. Tingin sa akin.
Whether you like it or not, sa green pastures ka dadalhin. Amen. Pero ang problema, yung ugali mo hindi ba fit sa green pastures. So dadalhin ka muna doon sa maliit para ano? Para doon ka i-disiplina. Amen. Para doon ka babaguhin. At pag ikaw ay nabago na, pwede ka na. Sa green pastures ka na. Amen. May tao rito. Amen. Gusto mo, green pastures ka agad. Nag-iiba ka, nag-transform ka. From being tupa, naging lobo ka. Kaya ang gagawin na Diyos, siguro doon niya tupa ka talaga. Doon ka muna sa maliit. Pag nakita ba faithful sa maliit, una, hindi late. Trabaho. Amen. Gusto mo sa green pastures, late ka naman palagi. Pag sabi sa katabi mo, tamahan ka no. Okay? Gusto mo sa green pastures, ikaw magtrabaho ka, mabilis lang ang computer mo, pag ng boss mo. Pag wala si boss, di patak pa eh. Hindi ka pa pwede sa green pastures, maganyan ka. Amen. Kaya sabi ko nga gabi sa inyo, mas lalo tayong maging maingat pag wala ang boss natin. Amen. Alam mo bakit? Ba't kailangan maging maingat pag wala ang boss mo? Kasi nakatingin sa iyo ang boss ng mga boss. Amen. Tayo baliktad. Pag nandiyan ang boss, kwentuhan pa yan. Alam mo, kapeng ka tayo ng palabas dito. Nandiyan si boss! Good morning, sir. Good morning, pero tumutok-tok pa rin, no? Pag-alis ng boss, ay, nagulat tayo kanina, no? Natin siya. Nakakagulat, no? Hindi mo alam, ang boss ng mga boss, nakatingin sa'yo. Amen. Kaya the more na wala ang boss mo, the more na magpakitang gilas ka. Bakit? Ang nakatingin sa'yo, boss ng mga boss. Amen. Amen. That's Lord. So if God is your shepherd, ano mangyayari? He will lead you. Saan? Sa green pastures. Tingin sa akin, kung hindi pa green pastures yung pinalagyan mo ngayon, maaari dinidisiplina ka ba? Amen. Okay? Number 3, He leads me beside quiet waters. Ano ibig sabihin? Ano sabi rito? Ay, pangalawa pala, una, He supplies. Number 2, He will feed. Fed pala, fed. Green pastures. Number 3, He will lead. Saan kanya ililid? Just quiet. Quiet waters. Ano ibig sabihin ng quiet waters? Peace. Pagkasabi mo sa katabi mo, peace. Peace. Tingin sa akin, ang Diyos hindi kanya dadalhin sa kaguluhan. Amen. Ang sarap maging pastor ng Panginoon, hindi kanya dadalhin sa kaguluhan. Amen. And there are times, kahit naroon ka sa kaguluhan, yung peace mo nag-overshine. Amen. Amen. Nagkaanoan tayo? Kaya pag yung kinalagyan mo ngayon, magulo, hindi ka dadalhin ng Lord yan. Eh, pastor, magulo nga eh. Bakit tinuturuan ka lang? Bakit? Ang iyong huling pupuntahan ay walang iba, kundi ang kapayapaan. Amen. Okay? Number 4. Ito ang pinakagusto ko. He refreshes my soul. Ano ho ang gagawin? If God is your shepherd, He refreshes. Alin? Yung soul mo. Amen. Amen. Wala, hindi ko nadadala sa hilot yan. Amen. Ano sinasabi mo? Pagod ako. Masahe ang kailangan ko. Bakit? Magpapais pa ako. Ipapag-foots pa ko ang mukha ko. Foots pa ang mukha mo. Ano ibig sabihin kasi gusto natin? Ang alam natin, yung mga temporary na sagot. No! Let the shepherd refresh your soul. Amen. Alam niyo ba yung pagod na pagod ka? Ang pagod pala sa'yo, Marichon, hindi ang katawan mo. Ang pagod sa'yo, kaluluwa mo. Tingin, because ang soul is will and emotion. Amen. Tama ba? Ang pagod sa'yo, hindi ang katawan mo. Ang pagod sa'yo, kaluluwa mo. At isa lang ang pwedeng mag-refresh ng kaluluwa mo. Sino? The Good Shepherd, the Lord Jesus Christ.